Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang kakaibang warship na idinisenyo ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea na armado ng laser guns at iba pang advanced features. Kasunod nito ay tatalakayin din natin ang update patungkol sa biniling 6 na offshore patrol vessel ng Philippine Navy. Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Kahapon lamang ay ibinahagi ng Naval Group sa kanilang channel ang mga bagong disenyo ng barko ng South Korean company na Hyundai Heavy Industry na iprinisinta nito sa isinagawang DSEI 2023. Isa sa bagong barko na ipinakita ng HHI ay ang kanilang HCX-23 Trimaran. Kapansin-pansin ang unique na disenyo ng barko na parang kahalintulad ng Zumwalt-class destroyer ng US Navy. Ang HCX-23 ng HHI ay gumawa ng isang napakalaking pag-abante in terms sa stealth features ng mga Korean-made ships. Ang barkong ito ay may haba na 130 meters, lapad na 36 meters at may displacement na 6,000 tons. Gumagamit din ito ng water jet propulsion para sa high-speed operations. In terms of armaments, ay mayroon itong 48 cell of vertical launching systems na nakalagay sa front deck portion ng barko na maaaring mag-launch ng iba't ibang uri ng surface-to-air o anti-surface missiles. Kapansin-pansin din ang advanced na main gun ng barko na isang laser-based naval gun. Dahil sa disenyo ng barko, ay mas bumaba pa ang observability features nito, dahilan kung bakit mas mahirap itong itrack ng mga enemy radars. Sa may likurang bahagi naman ng barko, ay may nakalaan na helipad para sa vertical take-off and landing drone o unmanned aerial vehicle. May stern door din ito para naman sa pag-launch ng unmanned surface or unmanned underwater vehicles. Dahil sa mga features na ito, ay tinawag na mothership of unmanned vehicle ang nasabing barko. Masasabi natin na ang disenyong ito ng HHI ay napakaganda sapagkat nakahanda na itong sumabay sa next generation models ng battleship na maaaring i-produce ng iba't ibang bansa. Sa mga darating na taon, ay dapat din itong ikonsidera ng Philippine Navy upang makasabay sa rapid expansion of military technology sa mundo. Samantala, nabanggit din ng HHI ang update patungkol sa HDC 2200 OPV ng Philippine Navy. Ayon dito, ay sa susunod na taon pa magsisimula ang paggawa ng 6 na offshore patrol vessel ng Philippine Navy dahil mas pinaprioritize ngayon ng HHI ang paggawa sa 2 corvette ng Navy. Ikaw, anong masasabi mo sa balita natin ngayon? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.